Magandang umaga po sa lahat. Paalala, upang mabigyan ng pagkakataon ng iba na nagnanais mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory, bukod sa mga nagpamisa, mayroon pong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Mangyari lamang po na paki-turn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphones. Maraming salamat po. Magsiluhod na po ang lahat para sa ating mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Tawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga nag-aalay para sa misang ito, para po sa pasasalamat at special intention ni na Silver and Margie Galang at pamilya, Bong Martin at pamilya, Feliciano Cristina de la Cruz at pamilya, Olan at Donna Minchola at pamilya, Mary Joy Villanueva, Maria Melissa Garcia at pamilya, Mr. and Mrs. Osman Boston at pamilya. Para po sa speedy recovery ni na Fronel Andre Solis, Maria Lourdes Alvarez. Para po sa kaarawan ni na Feli Pineda, Marilyn Gayoso. At para po sa mga kaluluwa ni na Gabriel Anica Solis, Domingo, Rosario, Nelly, Ferdinand, Catherine, Manuel, Carmen, Mercedita, Lolita, Delphine, Luz Biminda, Elpidio, Cornelia, Liling at Eric. Ngayon po ay ika-23 ng Marso, ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ang bagong ebanghelisasyon ay dapat iginagalang ang katotohanan. Sa liturhiya, sa linggong ito, ipinapaalala sa atin ang kahulugan ng tubig ng binyag na binabasbasan sa bihilya ng linggo ng pagkabuhay. Ang tubig ay tanda ng buhay, ng paglilinis, ng kamatayan at muling pagsilang. Itinuturo ng simbahan, kapag tayo'y huminto sumandali at magsikap na maunawaan ang nasusulat, tayo'y nagsisikap na igalang ang katotohanan. Ito ay kababaang loob ng puso na nakikilala ang salita ng Diyos
ay higit sa ating kakayanan, na hindi tayo ang Panginoon nito, ni ang may-ari nito, kundi katiwala lang, mga tagapaghatid at lingkod nito. Ang mangunguna po sa pag-awit ay ang Muntinig Children's Chorus. Ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa at tumugon sa pagdiriwang ng banal na misa. Magsitayo po ang lahat, awitin po natin ang pambansang awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, buyak ka ng magiging, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginigil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsita, buhay namin sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Magsiupo muna po tayo sumandali.
Ang mangunguna po magsitayo po ang lahat. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Monsignor Mar Arenas. Awitin po natin ang pambungad na awit. Sarili na ialay, tulungan mong ihanap namin ang bagong malay. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Monsignor. Pagbatihan po tayo ng magandang umaga sa isa't isa. Batiin po muna natin ang bawat isa ng magandang umaga dahil tayo isang pamilya ng Diyos. Tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma. At ang panahong ito ay pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya't si Jesus na tubig na tumitighaw sa ating pagkauhaw ay ating tanggapin. Halina't magsalo sa piging ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. At tulad ni Jesus, gawin nating pagkain ang pagsunod sa kalooban nang tumipon sa atin na walang iba kung hindi ang Panginoon. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa lahat. Tinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit.
Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harapan, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na matapat sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, nagpabukal ng tubig si Moises mula sa malaking bato upang matighaw ang uhaw ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niya siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niya siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tugon. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galak. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tugon. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang, nang nasa Meriba at sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Tugon. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa paghingi ni Jesus ng tubig sa Samaritana, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinanggagalingan ng tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya, sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus,
Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, sabi ng babae. Tama ang sinasabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinasabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko'y ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihan. Iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagalang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, Nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang mabuting balita ng Panginoon.
Hello? Hi! God is good? All the time. Palapakan muli natin ang Panginoon for the second time. Ngayon po ay panahon ng Kwaresma. At isa sa mga mahalagang tanong, kaya mayroong Kwaresma, ay yung tanong na bakit? Hindi lamang dahil bakit may Kwaresma, o hindi ang tanong sa panahon ng Kwaresma, bakit tayo nabubuhay? Pwede bang ulitin natin? Bakit tayo nabubuhay? At sa mga araw na ito, sana'y masasagot natin. Sapagkat kung masasagot natin ito ang kahulugan ng pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon. Alam niyo, isa sa pinakamahirap saguting tanong ay yung bakit. Di po ba? Kayo ba natanong na ng mga anak ninyo, kapatid o ng kaibigan, bakit? Tumor sa colon, sa intestine, ito po ay inalis at pinagdugtong muli. At tanong ko kay Lord, why? Di ba sapat na naglilingkod? Bakit kaya bibigyan pa ako ng cancer? No? Kaya lamang mabuti si Lord. Kasi po, nang ito ay matagpuan, aksidental lamang po. No? Nagkataon na ako ay nag-LBM at nag-hemorrhoid. Kaya ang sabi ng doktor, magpa-colonoscopy na kayo. Kaya nung po ako ay nag-colonoscopy, nakita po ang tumor sa aking intestine. Kaya't agad ang sabi ng doktor, putulin. At sabi ko sa doktor, tinatanong ko noon, Lord, why? Bakit ako dinudugo? Yung pala, may gustong sabihin sa akin si Lord. Mayroong kang dapat gamutin sa maagap na pagkakataon sapagkat mayroon kang tumor. Ang sabi ko doon sa doktor, blessing pala in disguise na ako'y dinugo. Dahil natagpuan, stage 1 pa lamang ang aking cancer. Kaya pwede pang gamutin. Minsan po talaga ganon, ano? Tinatanong natin, why? Akala natin walang ginagawa ang Panginoon. Pero sa bandang huli, mayroon pala siyang plano sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ha? Kaya po, naalala ko yung isang tao, mayroon pong tao na lagi niyang tinatanong, ano ba ang ginagawa ng Diyos? Kaya sabi niya sa pari, parang walang ginagawa ang Diyos. Tingnan niyo ang mundo natin. Laganap ang digmaan, laganap ang nakawan, kasamaan, laganap ang iba't ibang mga sakit, naghihirap ang tao. Ano ba ang ginagawa ng Diyos? At ang sabi ng pari sa kanya, may ginawa ang Diyos. Ano po ang ginawa ng Diyos? Ginawa kanya. Ginawa niya ako, ginawa niya tayo. Ano ang ibig sabihin ng pari? Ang ibig sabihin ng pari, may ginawa ang Diyos. At ano ang ginawa niya? Ginawa niya tayo. Tayo ang babago sa mundo. Tayo ang kikilos para baguhin ang hindi tama. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Ha? Kaya lang po, kadalasan, nagagapi tayo ng reklamo. No? Sabi ko nga, tayo mga poor. Alam niyo ba yung poor? Hindi ho mahirap. Poor reklamo. No? Yan ang marami sa atin. Puro reklamo. Tingnan na lamang po natin sa mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo, ang mga Israelita nagrereklamo. Pinalaya na nga sila sa pagkailipin sa Ehipto. Doon sila'y nasa ilang, naghahanap sila ng inumin. Kaya ang sabi nila kay Moises,
dinala mo ba kami dito? Sa ilang, inilayo mo kami sa Ehipto para mamatay sa uhaw? Anong ginawa ni Moises? Ang ginawa ni Moises, nagdasal, nanalangin sa Panginoon. Ano ang sabi niya? Ano ang gagawin ko? Alam niyo, ito po yung magandang aral sa atin ni Moises. Kapag tayo may problema, kadalasan, hindi natin isinasama si Lord. Maganda po kapag tayo may problema, magdasal din tayo, tanungin natin, Lord, ano ang gagawin ko? Pwede bang ulitin natin? Yan ang magandang gawin natin kapag may problema. At ano ang gagawin ni Lord? Liliwanagan ang ating isip. Kaya ano ang sabi ng Panginoon kay Moises? Kunin mo yung tungkod. At ang sabi sa kanya, ihampas mo sa bato at bubukal ang tubig. Ano ang ginawa ni Moises? Sinunod niya ang Panginoon. Nang kanyang hampasin ang tungkod, ang bato, bubukal ang tubig. Ano ang aral sa atin? Ano ang aral sa atin ng unang pagbasa? Ang aral sa ating malinaw ng unang pagbasa ay ito. Dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Amen? Pwede ba ulitin natin? Sabihin mo sa katabi mong nag-aalinlangan. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Ha? Iyan ang huwag natin kalilimutan. Dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Pero ano ang kailangan natin? Ano ang kailangan natin para dinggin tayo ng Panginoon? Ang kailangan po natin ay pananalig sa Diyos. Pananalig sa Diyos. Pwede bang ulitin natin? Pananalig sa Diyos. Iyan ang kailangan mo, kapatid. Kung gusto mong dinggin ka sa iyong dasal, kailangan mayroong pananalig. At ang tanong, ano ba yung pananalig? Ang ibig sabihin ng pananalig, ibigay mo ng buong buo ang sarili ng walang pagdududa. Yon ang pananalig. Ibibigay mo ang sarili ng walang pagdududa. Kaya nga yung pananalig, para o yung salitang salig, sandig. Kapag kayo nakasandig sa pader, pag nawala ang pader, ano mangyayari sa inyo? Bubuwal. Kasi yung lahat ng bigat nyo, inilagay ninyo doon sa pader. Ganyan din po ang pananalig. Bukas po ako'y makikimo. Hindi ko alam ang mangyayari. Tatanggapin ba ng aking katawan? Pero ako'y nananalig. Dahil alam kong ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mahabagin. Amen? Mawain ang Diyos. Iyan ang ating huwag kalilimutan. Kaya nga po, ano yung sabi sa atin sa ikalawang pagbasa? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, anong sabi? Dahil sa pananalig sa Panginoong Hesus, napawalang sala tayo. Dahil dito, may kapanatagan tayo. Yan pala ang kailangan natin. Gusto mo ng kapanatagan, huwag mong hanapin sa kayamanan. Gusto mo ng kapanatagan, huwag mong hanapin sa mga politiko, sa kapangyarihan. Gusto mo ng kapanatagan, huwag mong hanapin sa barkada. Wala sa mundong ito ang kapanatagan. Ang kapanatagan, nasa Diyos lamang. Kaya po may awitin. At ito ang aral sa atin sa ikalawang pagbasa. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating buhay. Amen? Pwede ba ulitin natin? Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating. Sabihin mo sa katabi mo, baka hindi panatag ang buhay niya. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating buhay. Palapakan muli natin ang Panginoon. Ha? So yan ang dulot sa atin ng Kwaresma, kapanatagan. Pero mga kapatid, saan magsisimula ang kapanatagan? Paano tayo magiging panatag sa Diyos, sa Panginoon? Ang simula ay sinasabi ngayon sa atin sa Ebanghelyo. Ano ang nakita natin sa Ebanghelyo? Ang pagtatagpo ni Jesus at ng babae. Kailangan makatagpo muna natin ang Panginoon. Hindi ka pwedeng maging panatag kung hindi mo makakatagpo ang Panginoon. Kaya po sa Ebanghelyong ating narinig, nakatagpo ng Panginoong Jesus ang babae doon sa balon. Pero alam niyo kapansin-pansin na ang babae, kayo ba'y narinig ninyo yung Ebanghelyo? Amen? Oo. Anong pangalan ng babae?
Akala ko ba nakinig kayo? Ha? Ano ang pangalan ng babae? Inantok siguro kayo nung binabasa. Walang pangalan yung babae. Walang pangalan. Bakit walang pangalan? Kasi po, yung babaeng ito, walang pangalan kasi tayo yung babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay simbolo ng mga tao na nais ng Diyos na muling mabalik sa kanyang piling. Nais ng Diyos na ang babaeng ito ay magbalik loob sa kanya. Kaya walang pangalan sapagkat yung babae, tayo yun. Tayo ang tinatawagan ng Panginoon, magbalik loob ka sa akin. Kaya nga po itong babaeng ito ay kinausap. Sa katunayan, nilabag ni Jesus ang kaugalian. Sapagkat ang kaugalian ng mga Hudyo, bawal sa isang babae makipag-usap sa isang lalaking hindi niya kakilala. Pero hindi naging sagabal yon sapagkat may plano si Jesus para sa atin. At nang tanungin itong babae, idalin mo rito ang iyong asawa. Anong sabi ng babae? Wala akong asawa. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanya? Oo, wala kang asawa sapagkat marami ka ng inaasawa. Wala tayong may lilihim sa Panginoon. Amen. Pwede ba ulitin natin? Wala tayong may lilihim sa Panginoon. One more time! Sabihin mo sa Panginoon malihim. Sabihin mo sa kapwa mong malihim. Sabihin mo, wala tayong may lilihim sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya nga ba't, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Kung alam mo lamang kung sino itong humingi ng tubig sa iyo, ikaw ang hihingi sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Ang umiinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Sumagot yung babae, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan. Siguro itatanong ninyo, ano bang tubig yon? Mineral water? Distilled water? Anong tubig? Kahit ito distilled water, ay mauuhaw tayo. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Ang ating pakikipag-ugnay kay Jesus. Si Jesus ang tubig na pupuno sa ating pagkauhaw. Pwede maulitin natin. Si Jesus ang tubig na pupuno sa ating pagkauhaw. One more time. Kaya ito ang mensahe sa atin ngayong linggong ito. Kaya pag tinanong kayo ng kasambahay ninyo, may natutuhan ba kayo? Saan kayo nagsimba? Sa Baraswain. O may natutuhan ba kayo? O ano ang natutuhan natin? Si Jesus ang tubig na pupuno sa ating One last time! Ay, salamat po. Pasensya na po kayo, pinag-uulit-ulit ko. Sapagkat kung hindi malinaw sa inyo ang mensahe ni Lord, magsimba kayo ulit. Kasi hindi kompleto. No? Makakatulog na po ako mamayang gabi. Sapagkat alam ko, nasabi ko sa inyo ang mensahe sa linggong ito. Ano nga po ang mensahe? Kung tanungin naman kayo, paano yun? Paano ba si Jesus bilang tubig na pupuno sa ating pagkauhaw? Tandaan po natin yung salitang tubig. Meron pong 5 letra. Ano po yung 5 letra? Nako, para mahina kayo. Hindi pa yata kayo kumakain ng tanghalian, ha? Kakaya ko. One more time! T-U-B-I-G. Kung gusto natin si Jesus maging tubig na pupuno sa ating pagkauhaw, T. Ano po yung T? Tapat na magtiwala sa Diyos. Ulitin po natin. Sabihin mo sa katabi mo, tapat na magtiwala sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon, ha? Walang pakikipagtagpo sa Diyos. Walang pananalig kung walang tapat na pagtitiwala sa Diyos, no? At para tayo uunlad sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, si Jesus bilang ating tubig, kailangan din ang susunod na letter. Ano po yung susunod na letter?
You. Ang ibig sabihin ng you, unahin ang mas mahalaga. Ulitin natin. Unahin ang mas mahalaga. Sabihin mo sa katabi mo. Unahin ang mas mahalaga. Ano ba ang mas mahalaga? Ano ba ang mahalaga? Ang mahalaga sa buhay, ugnayan. Tandaan po ninyo, ang mahalaga sa buhay, ugnayan. Huwag niyong isakripisyo ang ugnayan sa pera, sa mana, o sa ano paman. Ang ugnayan ang mahalaga sa buhay. Ugnayan sa pamilya. Tatalikuran kayo ng lahat. Babalik kayo sa pamilya. No? Ugnayan sa kapwa-tao. Nakalulungkot po. Minsan nanonood ako. Yung tao, ang alaga niya, alam nyo, unggoy. Maraming naghihirap ng mga tao, pero ang alaga niya, unggoy. No? At yon ang kanyang binibihisan. At nang siya'y namatay, ang pinamanahan, yung unggoy. No? So, nakita natin ang maling pagpapahalaga sa buhay. No? At ano po yung susunod? Letter B. Ito ang kailangan, lalo sa panahon ng Kwaresma, baguhin ang masamang ugali. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, umayos ka na. Palakpakan natin ang Panginoon, ha? Matatapos na naman ang mahal na araw. Sana may nabago sa ugali natin. Ha? At ang susunod po, bago ang huli, letter I. Ano yung I? Ang kaugnay ni Jesus. Kung si Jesus ang tubig, napupuno sa ating pagkauhaw, ito ang kailangan natin. I. Inaamin ang pagkakamali. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ha? Ang umaamin ng pagkakamali, yun yung matapang. Yung ayaw umamin, yun ang duwag. No? Kaya po sa mga magulang, kapag inamin ng anak ang kasalanan, huwag nyo nang parusahan. Mahirap pong umamin ang kasalanan. Kaya tingnan nyo ngayon ang mga politiko natin. Siguro, nung sila'y mga bata, pag umaamin sa kasalanan, pinapalo pa. Kaya ayaw na umamin. Bistado na, hindi pa inaamin. Kaya po, yan ang sakit ng lipunan natin. Ha? Turo ng turo. Baka kagaya naman ako, kayo ng misis na kausap ko. Sabi ng misis, ay ako, Father, ako po, kapag ako'y nagkasala sa mister ko, inaamin ko. Ba, ang ganda ng misis na yun, ano? Kailan ba yun? Ay, hindi pa po nangyayari yun. Ay, hindi totoo yun. Ha? So, yun, inaamin ang pagkakamali. At ang uli po ay letter G. Ano po yung G? Pero bago ko sabihin yung G, ano nga po yung T? Tapat na makakalimutin. Ano po yung T? Tapat na magtiwala sa Diyos. Ano po yung U? Unahin ang mas mahalaga. At ang mahalaga ay ugnayan sa Diyos, sa pamilya, sa kapwa. No? Ano po yung B? Ayun, buti pa yung mga bata. Naaalala. No? Ano po yung I? Inaamin ang pagkakamali. Yun pong mahalagang katangian natin. No? At ang huli po ay letter G. Ito po ang mahalaga. Kasi pag wala din ito, ay walang ugnayan na nangyayari. No? Ang ibig sabihin ng letter G, gawin lagi ang makabubuti. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo. Palapakan natin ang Panginoon. Ha? Mga kapatid, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Bawat araw ay pagkakataon para tayo'y mapalapit sa Panginoon. Nang ako po'y maatake sa puso last year, at nitong mga nagdaang mga karanasan ko,
I no longer live by the years, I live by the day. At bawat araw, mahalaga. Bawat araw ay pagkakataon para lalo nating madama ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Amen. Muli po, palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halina't dumalangin sa amang mawain at bukal ng buhay na walang hanggan. Atin pong idalangin, Panginoon, kami iyong kaawaan. Ulitin po natin. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa banal na simbahan, upang ang kanyang paglilingkod ay umabot sa mga isinasantabi ng lipunan, nang sa kanila ay mahihatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig na nagbibigay buhay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagkabuhay, upang ang tubig ng binyag ay mahihatid sa kanila ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang maihanda tayo sa panahong ito ng Kwaresma, sa muling pagpapahayag ng ating mga ipinangako sa binyag, at sa pagpapatotoo na tunay na si Jesus, ang bukal ng buhay, mula sa paglilihi sa sinapupunan hanggang sa wakas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng mga yumao, upang sila ay makibahagi sa kamatayan ni Kristo, ay makibahagi rin sa kanyang pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat na naririto, upang tayo ay laging pagalingin ng Panginoon sa lahat ng karamdaman at tayo rin ay punuin ng Panginoon sa ating mga pagkauhaw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Tahimik nating lahat sa Panginoon ay iba pa nating kahilingan. Amang mapagmahal, sa pag-unat ng kamay ni Moises sa ilang, bumalong ang masaganang tubig para sa iyong bayang hinirang. At ang balon ni Jacob, sa balon ni Jacob ay nakatagpo ng Samaritana si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Kaming mga binubuhusan ng banal na tubig ng binyag ay magkamit nawa ng buhay na hindi magmamaliw sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari. Salamat po. Aming alay sa'yo, Panginoon, at tinapay
Magsiupo ang lahat. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsiupo po ang lahat. Tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain, upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo, ay matutunan din naming ipatawad sa aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing inihangad na ang pag-ibig mo ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabireng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, tumawag tayo sa ating Ama. Awitin natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo sana ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Magkakaroon lamang tayo ng kapayapaan kung binabahagi din natin sa iba. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ay sumainyo. Peace be with you. Narito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tubig na pumupuno sa ating pagkauhaw. Siya ang ating tagapagligtas. Mapapalad tayong tinitipon niya dito sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang po na hintayin ang atas ng asires bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po. Si Kristo ang nagbigay kahulugan sa buhay ko. Ipinakita niya ang tunay kong katayuan. Iminulat niya sa akin ang aking tutunguhan, ang ganap kong makapiling. Diyos Ama, tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang katauhan, kamatay magiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Kristi somos, tayo'y kay Kristo.
pag-isahid ang kawan niya. Nawamuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan. Kasama niya tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay nagiging buhay kung sa kanya tayo nakasalalay. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Sadyan kapos ang ating pagkatao upang tubilang talang na maglingkod. Ngunit walang pangamba pagkat kapiling siya. Siya ang buhay, ang ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay nagiging buhay kung sa kanya tayo nakasalalay. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Kamatay nagiging buhay kung sa kanya tayo nakasalalay. Christi sumos, tayo'y kay Kristo. Magsitayo po ang lahat. Awitin po natin ang salamat, Panginoon, salamat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna kayo para sa ilang paalaala. Isa po natin sa araw ng linggo ay 6 na. 4 sa umaga, 6, 7:30, 9 at 10:30. 2 sa hapon, 5:30 at 7 ng gabi. Magaling lamang po natin maging on time sa misa. At may benediction po tayo ng Blessed Sacrament sa araw ng linggo sa ganap na ika-5 kalahati ng umaga bago magmisa. Inaanyahan po ang mga nais bumulong ng panalangin sa mahal na Birhen ng Carmel, sa kanyang groto sa ating patio. Sa iba nito ay mayroong Mama Mary's Wishing Well. Huwag pong inumin ng tubig, inampi lamang po ang inyong mga kamay. At may Bible study po tayo tuwing Miyerkules, pagkatapos ng alas 6 na gabing misa.
At may Divine Mercy Healing Mass po tayo nagaganapin dito sa Baraswain sa April 4, 6 p.m. Inanya na mga may sakit na dumalo at maaaring dalhin ng mga larawan ng mga may sakit na di makadadalo. Supportan din po natin ang ating Kape Baraswain at anumang kinikita nito para sa ating Alay-Al sa Kabataan Project. Magsitayo po ang lahat. Dasalin natin ang panalangin sa mahal na Birhen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo at palaganapin natin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Salamat sa Palapakan muli natin ang Panginoon.